Sa pagsisimula ng ikalawang linggo ng Marso, mainit na tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Vice Prime Minister at Minister of Foreign and European Affairs ng Republic of Slovenia. Sa kanilang pagpupulong, tinalakay nila ang pagpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa, lalo na sa larangan ng pangangalakal, pamumuhunan at enerhiya. Naghayag din ng suporta ang Slovenia sa Pilipinas sa 2016 Arbitral Award sa gitna ng lumalalang sigalot sa West Philippine Sea at ang planong mapasama ang Pilipinas bilang non-permanent member sa United Nations Security Council. Sa pagbisita ng Vice Prime Minister, formal na binuksan ang embahada ng Slovenia sa Pilipinas. Malugod ding tinanggap ni Pangulong Marcos Jr. ang letter of credence ng bagong talagang resident ambassador ng Republic of Panama sa Pilipinas. Sa ginawang seremonya, inihayag ng ambassador ang planong pagpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa, lalo na sa larangan ng edukasyon, turismo, sining at kultura. Naghayag naman ng suporta ang Pangulo sa ambassador at ang plano nitong pagpapalalim ng ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa. Nagpunta ang Pangulo sa Batangas City para pangunahan ang inaugurasyon ng Soro-Soro Ibaba Development Cooperative o SIDC Grains Terminal and Trading Project na may layuning tugunan ang kakulangan ng livestock at poultry feeds sa bansa. Nagkakahalaga na mahigit 278 milyong piso. Ang buong pasilidad ay naglalaman ng 2 silos na kayang mag-imbak ng 12,000 metriko toneladang mais, katumbas ng 480,000 sako ng pagkaing hayop. Kung nagawa ito ng SIDC, nakakatiyak din ako na magagawa nito ng iba pang mga kooperatiba sa bansa. Kaya nananawagan po ako, mas patatagin pa natin ang ugnayan sa pagitan ng pamahalaan at sa pribadong sektor, kasama ang ating mga magsasaka. Lagi po ninyong tandaan na kami sa pamahalaan ay walang tigil sa pagbibigay ng suporta sa inyong mga pangangailangan upang mapabuti ang sektor, mapabuti, mapatibay, mapalakas at mapalaki ang sektor ng agrikultura. Mga kababayan, ating aalahanin na ang bagong Pilipino ay parang isang masikap na magsasaka. Siya ay may disiplina, may husay, may pagmamahal sa bayang kanyang pinapalago. Patuloy tayong magsikap, patuloy tayong magtulungan at magsulong para sa pagunlad ng bagong Pilipinas. Sa parehong araw, pinangunahan ng Pangulo ang Gawad Bayanihan sa pamumuhunan milestone event, Making It Happen with a Whole of Nation Strategy. Isang pagdiriwang na nagbigay pagkilala sa mahalagang kontribusyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Katuwang ang lokal na pamahalaan para sa pagpapatupad ng ease of doing business sa pamamagitan ng One-Stop Action Center for Strategic Investments. Mula nang mailatag ang inisyatiba sa ilalim ng Executive Order No. 18 noong 2023, mas napabilis ang pagproseso ng mga lisensya at mga permits na hindi nalalampas sa 12 araw para makapagsimulang magnegosyo sa Pilipinas. Dahil dito, umabot sa 187 strategic investments na ang nabigyan ng sertipiko, kung saan umaabot sa mahigit 4 trilyong piso ang kabuuang nalikom na pamumuhunan sa bansa. Today we celebrate the spirit of collaboration that achieves synergy and synergy for our service to the public. These values fuel our collective pursuit of equitable development. This milestone reaffirms a fundamental truth. Progress is never the work of one. It is the result of diverse sectors moving as one, aligned in purpose, determined in execution. The goal is simple: less red tape, more action, more results, more success, more quickly. We want investments to come in, projects to break ground faster, jobs to reach our people sooner. Because when businesses move quickly, progress follows just as fast. Hindi po magiging buo ang tagumpay ng ating mga reforma kung wala ang taus-pusong suporta ng mga lokal na pamahalaan.
Sila po ang ating mga kaagapay sa pagtutok at pagpapadali ng pagninegosyo sa ating bansa. What do these reforms truly mean for our people? Trabaho at serbisyo. Inahasahan po na makakalikha ang investment na ito ng halos 300,000 trabaho para sa ating mga kababayan. Hindi lamang po ito trabaho, kung hindi makabuluhang oportunidad para sa mas maayos at mas maginhawang buhay. Makakatulong din po ang dumaraming investment upang mapababa ang presyo ng mga serbisyo at bilihin dahil sa kompetisyon. Kasama na po dyan ang mas maayos na transportasyon, enerhiya, komunikasyon, dulot ng mga makabagong teknolohiya mula sa namumuhunan. So I encourage everyone to align your organizational goals with our national priorities so that we can push for even greater economic transformation together. Simula po lamang po ito na tuloy-tuloy na pagbabago sa ating mga sistema. Bilang bagong Pilipino, palalawigin pa natin ang saklaw na green lanes upang mas mapalalik ang pag-usad ng ating mga proyektong may malaking ambag sa ating ekonomiya. Through continued collaboration and resolute dedication to our shared purpose, let us construct our bagong Pilipinas. A Philippines that stands confidently amongst the world's most advanced and inclusive nations. Napakahalaga po ito sa sektor ng indigenous peoples in the Philippines because the government now is embarking on investments sa ating mga ancestral domains sa countryside. Alam po natin, ang indigenous peoples, meron silang population na around 14 to 16 million sa Pilipinas. At napakahalaga po ang contribution ng mga indigenous peoples because the government is recognizing na ang kanilang ancestral domains po ay viable economic driver ng ating economy. So, ang mahalaga sa kanila is nafe-feel po nila na umaayon sa kanila ang investment. Hindi po sila palagi po kasing tinitignan ng ating stakeholders ng mga IPs ay recipient po ng mga benefits, but now they are now recognizing that they are part of the economic driver of economy in the Philippines. Yes po. Kailangan po ng mga indigenous peoples ang trabaho in the countryside. Kailangan din nilang ma-improve ang kanilang pamumuhay. At hindi lang po yon, hindi lang po trabaho ang ating pinag-uusapan po dito, kundi po yung development po ng kanilang ancestral domains naaayon po sa plano ng ating gobyerno. Ito po, ang NCIP po ay isa po siyang instrument ng mga katutubo para ma-invite po ang mga investors na papasok sa kanilang ancestral domains. Okay po naman yung mga reception ng mga projects na pumapasok po sa ating pamayanang katutubo po. Sa mga kapatid ko pong mga katutubo sa Pilipinas, marami po tayong oportunidad na papasok sa ating ancestral domains. Pag-ingatan po natin, piliin po nating mabuti kung anong klase ng investment ang naaayon sa ating plano po sa ating pamayanang katutubo. Actually, it really helped a lot kasi it helps in the ease of doing business, di ba? Kasi kung minsan we have a lot of investors that come, they have to go to several places. So ito talagang na-curtail, tapos na one-stop shop. So talagang it helps them a lot. Lalo na ngayon, marami din po kami mga inquiries, mga foreign investors na gusto mag-invest sa Ilocos Norte. And it really is a welcome EO talaga for us kasi it really is helping us to somehow facilitate. Diba sabi ni Presidente na it takes 12 days. So talagang nakakapag na para at least meron ng job security din ng mga tao sa Ilocos Norte at talagang nakikita at nakikita talaga yung difference. Well, first of all, ang pinaka namin is yung
most of them kasi that have come in are of the renewable energy. So talagang yun yung parang nakakatulong sa amin kasi it also helps us in our framework to deal with the renewable energy. So it helps us in a sense na hindi naman we always try to look for the best for our Kakailyans, for the communities in Ilocos Norte. As really the tagline of our president na sama-sama tayong babangon muli, ganito po talaga yon. Now, we really all have to work together para makita din natin yung progress sa ating mga communities, sa ating mga probinsya. And so far, maganda po ang mga nangyayari, kaya we're very, very happy with this. Sa pagtungo ng punong ehekutibo sa Tacloban, pinasinayaan niya ang panunumpa ng mga miyembrong bubuo ng Local Amnesty Boards of Eastern Visayas. Ito'y bahagi ng inisyatibo ng pamahalaan na naglalayong itaguyod ang kapayapaan at pagpabalik loob ng mga dating rebelde sa lipunan. Tungkulin ng board na ito ang pag-assess ng mga aplikasyon para sa amnestiya at magbigay tulong para sa matagumpay na reintegrasyon ng mga nagbabalik loob na rebelde. What we have done here, despite the very simple ceremony that we have just witnessed, is actually a very, very important progress to the peace efforts that we are trying to build up and to make better in our country. And the prospect now that we have the Amnesty Board here, then there is now a mechanism that is in place for us to bring back into the fold of the law, into society, those who have opposed the state for a while, for a good long while, and to the point of adopting the principles of armed struggle. Despite our differences in political ideology, our differences in policy maybe, we must always find a way to work through those differences and to somehow find an area of commonality and a consensus from which we can work and keep the peace, and from which we can work to bring progress to our country. You have been asking me to form this board for quite a while, and that's finally happened, and I know that you are waiting to work very well and very hard to make sure that this peace process that we have embarked upon will continue. And now we are no longer just talking about it at the very high level. We are now actually making it work on the ground. Kanya ring pinangunahan ang trabaho at serbisyong pangkalusugan sa bagong Pilipinas sa probinsya ng Samar, kung saan umabot sa 2,000 aplikante na pawang mga graduates ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps at benepisyaryo ng assistance to individuals in crisis situations. Sinabayan din ito ng one-stop-shop pre-employment screening services mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ang Department of Labor and Employment o DOLE ay namigay ng mahigit 4,000 pisong cash assistance sa 1,000 benepisyaryo nito at mga startup kits na nagkakahalaga ng 30,000 piso sa 77 benepisyaryo. Samantala, naghatid naman ng samot-saring tulong medikal ang Department of Health o DOH, gaya ng libreng konsultasyon, laboratory test at dental check-ups. Yan po ang aming ginagawa pagka maglalagay kami ng job fair, merong medical mission. Yung job fair po, para yan, yung pinakamahirap na gawin ay ang mag-match ng trabaho. Ibig sabihin, bagay yung trabaho doon sa training ng aplikante. Kaya naman, nagpapasalamat tayo sa ating mga employer. Nandito na silang lahat at sila'y tumutulong sa atin. At sila po ay naghahanap
ng manggagawa. Hindi lamang dito sa Pilipinas, pati na sa mga iba't ibang trabaho sa abroad. Para po ay kung kakayanin po, ay yan po ang kailangan natin gawin para mabigyan ng pagkakataon ang ating mga kababayan na mapaganda naman ang kanilang mga buhay at ang buhay ng kanilang mga pamilya. At nandyan din po ang Kadiwa, ang Kadiwa Center, Kadiwa ng Pangulo. Kaya naman po, asahan po ninyo habang naayos sa mga sistema, naglalagay po tayo para sa agrikultura, pinapaganda natin, naglalagay po tayo lahat ng mga makinarya para tulungan ang ating mga magsasaka. Nagbibigay po tayo ng traktor, naglalagay po tayo ng mga drying, naglalagay po tayo ng mga panggiling, mga milling machine, kung saan-saan po sa buong Pilipinas. Para naman, ang kikitain galing sa palay at sa bigas ay maiiwan sa magsasaka. Hindi mapupunta doon sa mga malalaking supermarket. At siyempre, lagi naman sigurong kailangan, lalo na ngayon, na marami tayong naririnig na kailangan nating bantayan tungkol sa ating kalusugan. Kaya naglalagay po tayo ng medical mission. At meron din po tayong livelihood program. Yung hindi naman nag-a-apply ng trabaho ay meron tayong DOLE supported na livelihood program. Kaya naman po ay gamitin niyo po lahat po ito na mga pagkakataon upang makahanap ng trabaho, upang magpatingin, upang makabili ng mga mas mura na bilihin. At sana po ito ay nagdadala ng konting tulong. Alam naman po natin, kahit ano pang sabihin natin, ay talagang mahirap ang buhay ngayon at maraming nagbabago. Unang-uno po is nagpapasalamat po ako sa Panginoon na dinala niya po ang Pangulo sa lugar namin kasi bihira lang po ang isang Pangulo na pumunta sa mga ganitong lugar. Malaki po ang tulong nito kasi unang-una po is yung financial na matatanggap namin is makakatulong sa aming pang-araw-araw na pangangailangan. At saka pagkatapos po namin ma-receive yung AX, kami po ay magpupunta sa job fair. Nagbabakasakali po na makahanap ng trabaho na angkop sa aming natapos na pag-aaral. May mga health program pa rin po sila, pwede kaming makapagpa-check up po. So ito po ay napakalaking tulong po sa mga tulad namin na bihira lang po makapunta ng syudad para magpa-check up. So, unang-una po naisip ko bilhin ay ang bigas po kasi narinig ko po kanina is 29 per kilo lang po. So ito po ay napakalaking kabawasan na po sa aming budget. Makakabili na rin po kami ng gatas at iba-iba pang bilihin. Hindi lamang po kasi sa ngayon napakamahal ng bigas. So ganito, isa po itong napakagandang pagkakataon upang bumili ng maraming bigas sa ganung halaga lamang po. Maraming salamat po sa iyong pagmamahal sa bansang Pilipinas. Bago matapos ang linggo, ibinida ni Pangulong Marcos Jr. ang 12 senatorial candidates ng administrasyon na siyang magsisilbing kaagapay sa pagtimo ng pamahalaan tungo sa pag-unlad ng bagong Pilipinas.